meron kami kahiwalay na church. Kilala yung mga turo nun. Okay. Hiwalay, kasi isang grupo na niwala kay Richard Gunn. Kilala si Richard Gunn? Raymond Jackson. Kilala mo? Namit mo dati? Narinig lang. Okay. Nagkahiwalay si Jackson sa si Gunn. Isa sa mga binabapak ni Jackson is, mali ang turo ni Gunn dahil incest yung turo niya kay Ham. Si Gunn naman nung lipat na hiwalay sila, hindi naman niya pinipilit. Pero later na bakbak dahil kumalat sa abroad yung contender tsaka yung si Gunn din naman nagkakalat ng contender para tulong ng dapat kay Jackson. Tapos kinakalat din niya yung aral niya, ayaw ni Jackson ng gano'n na may magkaibahan. Ngayon, so nung nabakbakan, dihiwalay na sila, pero damay kami dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas kasama sa kwento yun. No? So syempre, bilang baguhan, bilang bata doon sa aming church, minimorize ko na lang muna yung aral. So, of course, eventually, dinadala rin ako ng Diyos sa pagkaberehan sa word. Siya, word ng absolute, hindi yung samahan. Noon, hindi ko pa naintindihan yan eh. Ngayon ko lang naintindihan. Marami palang ascetic sa church, pero hindi word ang hapon. No? Samahan ng hapon, kaya pag nagkaroon ng tisuran, wala na. At kung nagkaroon ng may kampi-kampi, nagkaroon ng intriga. Okay? Ngayon, pag word ang hapon mo, kahit anong intriga, tiisin mo. Habon mo. Kunwari, mini-misrepresent ako doon na ganyan ako. Kahit masakit, dahil hapon ko katotohanan, swallow the bitter pill dahil habang ma-fruits. Sabi kay Cristo, ni Pedro, saan pupunta? Nasa yung salita ng buhay. So, saan pupunta? Kahit hindi ko gusto yung ginawa, at alam kong mali, pagpasensyahan ko na lang, at habulin ko yung katotohanan. So, nung ako ay medyo nagmamature sa word, ang batayan ko, kaya naniniwala ko kay Jackson, kay Bible, yung mga ebidensya ni God, parang hindi, personal na, hindi to dahil pulong na, dahil kopya o memorize. Biblically, hindi pa matibay sa akin na nahubaran, at saka yung, huwag mong tingnan yung kahubaran ng iyong tatay. May wording sa Leviticus eh. Leviticus ano ba yan? Sabi na, huwag mong huhubaran, buksan nga natin, nakedness, pakita Sister Delay, nakedness of thy father. Thou shalt not, gusto ko po na yung word, limutan ko. Ang batayan ko nun ito, sana tingnan niyo to. 18. Shoot the camera there. The nakedness, uncover. Yan. Cover. Ito, kampi ako kay Jackson nun. At ito yung batayan to. Sana makuha ninyo. Thou shalt not uncover the nakedness of thy father. Ang ibig sabihin niyan, dating niyan na jargon. Ang ibig sabihin niyan, pag in-uncover mo ang nakedness ng iyong father, sumiping ka sa iyong mother. Yan ang ibig sabihin niyan. Yan ang ginamit ni God noon. So sa akin, hindi ako kontento. Bakit? Pakibukas nga yung uncovered. Huwag mo balayin yan, bukas ka ng word uncovered. Si Noah was uncovered in his tent. Uncovered. Bakit dictionary yung tinay mo? Uncovered ang hinahanap ko na may gano'n ang ED eh. Uncovered. Hindi sila yung Bible nga hinahanap ko eh. O sige, search mo. Hindi ka man mag-search sa Bible, pero may nagtulungan mo. Ay na. Hindi, yung pa rin. Hindi, uncover yan eh. Walang ED. Tignan niyo yung Bible yung kinuha. Buksan niyo yung kasalanan ni Ham. Buksan niyo. Malapit lang yun dun eh. Genesis 9. O Genesis 9 ka lang. Dapat na-try ng search. Yung uncover, iba sa uncover. Naubos sa oras natin. Hanapin mo lang din yung uncovered. Noah was uncovered in his tent. Okay. So, search mo na. Noah. Ay, meron gusto makita sa inyo na bakit hindi ako naniwala kay God noon. Ito yung pagsagot ko sa kanya.
Genesis 9. 21 ang power. Ayun o. Sorry. He was uncovered within his head. Awesome. So, ang sagot ko, kumbaga personal sagot, parang si Halis, na-challenge ako, sagutin siya, patutunayan ko, Diyos si Melchizedek. Nung nakita ko, sabi niya, si Chef si Melchizedek. Parang merong challenge sa puso. Ganyan dapat na isang taong born again, no? Meron siyang fire to prove the truth. Yung umaten na lang, sama-sama, kulang yan. Kailangan mabalik ka pa dyan. Foolish pa yan eh. Ang wise virgin, hindi siya makatahimik. Gusto niya, check. Nagkasasaliksik siya. Kahit manghirap pa siya or what. Kahit kasakot, magsasaliksik siya. So, dito, he was uncovered in his tent. Sagot ko kay God, ito. Hindi naman si Ham ang uncover. Na-uncover siya mag-isa. So, pumanig ako kay Brother Jackson na nakita niya ang uncover when Ham, saw the nakedness of his father. So, nakita lang niya, hindi siya nag-uncover. So, nag-conclude ako dati, magkaibang term. So, hindi apply. Siyempre, si Bart Jackson, bira-bira din. Actually, hindi ko na naabutan yung bira-bira din eh. Pininto na lang sa akin eh. Baka nung tayo nagbibira sila, talagang bakito pa ako sa church. So, sometime 10 years ago dito sa church, si God. By the way, kahit ganyan, eventually, hindi ako nadala na mamuhi. Tapos may nakakarinig ako na parang mapanghatol daw yung binuno yung samahan namin. Tataka ako. Ngayon ko na naiintindihan yun, mapanghatol. Kasi may bumibisita doon na umatay sa Singapore. Ilan mo Sister Catherine Carlito? Galing Singapore. Nung umatay ng binuno doon, may narinig na parang mapanghatol. Ngayon ko naiintindihan kasi ganun. Si God, hindi pa ako naniniwala sa paksa niya, pero hindi ako namumuli, hindi ako iiwas. Nung nirequest niya, i-entertain ko siya, pinagpintangan akong balimbing. Parang may kampi-kampi ah. Bakit ka sumama doon? Alam mo pa sa kaawayan? Naranasan ko na rin kay Brother Amos yan. Nung tanong ako kung may turo ni Pastor Rodan na wala na bang serpency na naman. Tinanong ko lang kay Frank, kay Gant, kay Amos. Nakita niya yung pangalan ng dalawa. Nagalit na sa akin. Ba't ka nakikipag sa dilim? Grabe, no? So, nung time na yan, siyempre, naranasan ko sa Binondo hindi maganda. Ang sa akin lang, hindi porque yung iba, ganyan, yung leader, dadamay ka na. O yung leader mo, mamuhi ka na rin. Yan yung mali sa denomination. Kunwari, ayaw ng leader dyan. Lahat mo, itadamay. Ako, sabihin ko sa inyo, meron akong disagree na manggagawa. Pero hindi ko kayo binabawal, i-encourage ko pa kayo magrespeto dun eh. Ini-encourage ko pa kayo makipag-sharing dun eh. Ngayon, kung kayo mahatak masarap, siguro ingat-ingat na lang yan. O pwede dili-dili. Pero hindi pwede habang buhay. Kunwari, para ikukulong kayo dun. So, mula noon, ang naging policy ko sa Berean eh, sige, respect lang, kinig lang, kuha lang ebidensya. Kayo rin, maranasan nyo sana mag-compare katulad ko. Kasi ako, kahit puro pintas, tansyaw o ano man, sinagasaan ko lang para lang makuha yung side niya. Para makuha pa yung side niya. Of course, nung time na yun, yung side niya, hindi pa ganun ka-latest na ebidensya. So, labas lang muna dun sa mga hindi pa ako samahin kay God, pero hindi ko siya iniwasan. Respect naman sa kanya. Naimbita ko pa siya rito magturo. Kaya siguro ayaw pumunta ng iba. Kasi para akong marumi dahil nakikinig pa ako kay Frank, nakikinig pa ako kay God. Iba kay Howard, no? Kahit nga level 3, nakatuturo dito eh. Sila Yap, Bata. Sa end time, hindi na pinapaturo yung hindi nila kaisang aral. Okay? Ngayon, nung nagturo dito si God, sometime, 10 years ago na ba yan? Sino nakakaalala? Nandito may fellowship dito. Wala pang 10 years? 2004. Oh, more than 10 years. Okay. Eksakto 10 years. Okay. Nung nagturo si Brother God dito, may bago na siyang ebidensya. Yung pinakita ni Brother dito. Sino pang... Alam mo, nung tinuro yan, naghang ako kasi matagal kong memoryado. Pero hindi ako memoryado ni Nicolaita. Meron ako sarili kong biblical na pansagot kay God. No? Natutuwa ko kay God. Kung kay Pastor Bilicon sa nakaranas ako kahit pansamantala ng pagkaberean, marunong tumanggap ko. Noon talaga na yun, unang beso, part lang.
Sigan, naranasan ko rin na pansamantala din. Tumanggap sa Melchizedek. Yung napakita ng ebidensya, tumahimik siya, ganyan. Ngayon dito, wala pa naman pagtatalo dito. Tahimik lang kami dito. Ngayon, nung pinakita niya yung ebidensya, nung 10 years ago, naghang na ako ng question mark ko. Parang may puntos siya, may puntos siya. Hindi ko na naalala masyado yung verse. Na-share ko pa nga kay Bar William yan. Tayong na-open pa yung sila sa akin. Open na yung fellowship yung papas-pas. Of course, nung time yan, hindi lang open. Minsan, hindi natanggap din yung ebidensya. Of course, iba na istorya ngayon. Ngayon, ang habol lang natin truth, hindi to yung kampi-kampi, kanya-kanya. Nung nag-sharing kami ni Bar dito kanina, tinatanong niya sa akin, nire-recall ko yung verse. Ang huling stand ko is, hang ako, posible. Hinihintay ko na lang isang ebidensya. Ebidensya ko naka-Hudyo. Ibig sabihin, ang Hudyo talaga may alam dyan. May alam ang Hudyo dyan. At pag nakuha ko yung, na-confirm ko yung tama ni kayo na ama, asawa ni Noah, napatunayan ko tama siya. Noon natin na-share ni Bergan sa akin eh. Pero napatunayan ko yun sa ibang sources, sa mga Hudyo talaga. Oh, may alam ba siya yung Book of Joshua nakasulat sa Bible? Meron pang ibang book na hindi napasama sa Bible. Yung Book of Joshua, isa yan, maraming book yan. Yung Joshua, doon daw nakalista yung genealogy. So curious ako, gusto mong mag-learn naman. Ngayon, dito tayo. Itong huling ebidensya ni God na verse, naikwento ko na kay Bar William, sabi ko yung 50th hang ko, naikwento ko Bar dito. Nalimutan ko na yung verse. Ang naalala ko ito tingnan natin, hindi natin ito. He was uncovered. Balik tayo dito. Ito, Ham, the father of Canaan. Napansin nyo, laging ina-emphasize. Bakit kailangan mo emphasize? Isulat nyo yung mga tanong ko. Ito yung maraming question. Kung siya ay nag-disrespect, kung nakakita ka ng hubad, at pinento mo sa kapatid mo, disrespect ba agad yan? Kailangan may dagdag kang kwento para maging disrespect. Anong dagdag na kwento? Kailangan pagtawanan mo para sabihin mong disrespect. Kaso yung pagtawanan mo, dagdag na kwento yan. Di ba yung incest, dagdag na kwento rin? Yes. Pero i-compare na natin ang evidence, alin ang mabigat? Pinagtawanan lang ba? Ngayon, kung pinagtawanan, sapat na ba yan para sumpain mo yung anak niya? Anak niya yung nasumpa eh. Kunwari, si Canaan, anak talaga ni Mrs. Ham. Hindi anak ng nanay, sa nanay. Sapat na ba yan para sumpain yung anak? Hindi kaya parang wala sa lugar? Parang kumain ng prutas sa bibig, sinumpa ang organ. Sapat ba yan? Ito, ilang beses na ulit to? Anong verse ba yung isa? Dito, Father Canaan. Yung isa, inulit na naman. Ini-emphasize eh. Alam niyo bakit ini-emphasize? The sons of Noah. Sons of Noah ang nakalagay. Pag sons of Noah, hindi yan sa next generation. Yung sons of Noah, sa anak ni Noah na generation dapat yan. Ilagay ko ito. From Noah, first level, pag networking, no? First level, first generation. Second generation na to. So, ang mga narap nandito, dapat mga anak ni Noah. Kasi yan ang sabihin, the sons of Noah. Ngayon, sundan niyo to. And Ham is the father of Canaan. Bakit mo isisingit? Alam mo ba si Canaan, hindi pa nga yan ang unang anak ni Ham? Kush. Si Kush. Bakit siningit? Bakit? Yan, ito na yung sinasabi ko si Ward, ito pala, hindi pala yung isa. Dumadaming ebidensya, hindi ko napapansin. Itong 18, ito yung nasahit ni Ward. Itong 18, kahilera ni Canaan, yung magkakapatid, wala sa lugar. Kung anak ni Mrs. Ham, wala sa lugar. Pansinin nyo, ang scripture hindi kailangan letra per letra, nag-incest sila, pinagtawanan. Well, yung incest, pwedeng dagdag kwento. Yung pinagtawanan, dagdag kwento. Alin yung maliwanag sa Bible? Kung siningit sila na there is something wrong. There is something wrong. Dahil lang pa sa sumpa, dahil pinagtawanan sa sumpa, ilalagay mo na agad dyan. Hindi. Sons of Noah yan eh. Yung mga apo-apo, nandun na sa susunod na chapter. Chapter 10. Agree ba kayo? Tingnan niyo yung Bible. Yung mga apo-apo, doon na. Iniwalay. Oo. Pero ito siningit eh. Siningit.
Verse 19, these are the three sons of Noah. Malayo-malayo siya. Si Ham parang wala sa lugar niya. Hindi dapat nandyan si Canaan. Si Canaan hindi dapat nandun sa taas. Okay. Baba tayo. Sa 20, tuloy natin. So, inulit na naman dito. Tuloy natin. 22. 21, 22. 21, 22. Ito to, inulit na naman, no? Ham, the father of Canaan. Laging ina-emphasize, di ba? Ito ba, 10 years ago lang may ituro niya. 20 years ago, 30 years ago, hindi pa nagamit ni Father Ganto. So, nung dati, siyempre, pagod din ng batayan ko, medyo kulang-kulang, okay lang. Now, siyempre, this is God's time. Hindi na tayo nagpabatid, wala na Philippine, wala na memorization natin. Kung ano lang maniwanag sa Bible. Dito sa 22, binanggit ulit yan, tapos pinag-usapan na saw the nakedness of his father. Dati ko lang nababasa sa Buklen ni God na, ano masama kung nakita niya hubad yung tatay? By the way, tanungin ko kayo, sa pamilya natin, pag nakita ba ng anak natin hubad tayo, masama ba? Kasi maliit lang yung anak natin, mga ganyan. Kahit tumanda na, accident na nag-swimming kayo, nakita mong nahubad. Malaking bagay ba yan? Tanungin ko kayo, malaking bagay ba yan? Hindi. Hindi malaking bagay yan. Okay? Pareho kayo lalaki. Ngayon, siyempre may ibang kwento pa si Ham ay bakla. Kaya, nakita lang. Siyempre, yung dagdag na kwento, ginalaw niya yung tatay. Ginawa doon eh. Merong ibang turo na ganyan, no? Ginalaw niya yung tatay niya. Kaya nga. Ba't ka na anak si Noah? Parang gitna ng disrespect, kung ginalaw, ay susumpay ko yung bidi mo. Ginalaw mo! Susumpay ko yung bidi mo. Parang palabra de honor. Pero ito, more than that, I think, ang pinakamaliwanag, ang pinaka-closest talaga, yung binhi na yan, bunga ng ano. At doon sa taas, yung 18 pala yung sinasabi ko sa'yo na nalimutan ko, naalala ko, nakita ko. Nandun yung kahilera niya yung magkakapatid. At ito, dagdag, sumuminggan. 24. 24. Then yung curse pala, curse. 24, 25. Ayan ang 25. A servant of servants shall he be unto his brethren. May kapatid si Canaan. Kung si Canaan ay anak sa Mrs. Ham, eh yung kapatid niya, may kuya siya, parang walang saysay. Natural servant. Parang hindi ano, no? Kung sarili niyang mga kapatid. Pwede ba niyang tawag? Kung hindi niya talaga kapatid, yung mga tito niya, tito na yan, sa tatay niya. Wala rin sa lugar na brethren. So yung mga puti na inalipin ng mga itim, Japet. yung tito yan, Japet and Ham. Mamihan yung tito na kapatid. Halimbawa, si Canaan ay anak ng Mrs. Ham. Hindi mo na Mrs. Noah. Mrs. Ham. Bakit sasabihin pa ni Noah magiging servant siya ng mga kapatid niya? Yung kapatid niya, magkakapatid lang kay Ham. Natural na servant yun. Bunso, medyo semi-bunso siya eh. Eh kung ang paliwanag naman ngayon, kahit paliwanag ni Jackson ni Amos, na naglilingkod yung itim sa puti, hindi na yan kapatid niya kay Mrs. Ham. Kapatid niya sa tito niya na puti. Ayun. Kapatid niya yung mga tito niya. Kasi alam naman ng lahat, pinaglingkuran ng itim ang puti. Pinalipin ang puti ang itim. Yes. Lumiliwanag. Yes. Lampas na ako sa 60, 70. 80 na ako. Alam mo, maingat ako. No? Hindi ako basta-basta dahil kampi-campaign. Hinihintay mo lumiwanag. Sabi naman ni Jackson, sabi naman naman, hintayin mo lumiwanag sa iyong Word of God. O, pwede mo hango mo na yan. Respect ka lang sa mga tao. So, sumpain si Canaan na siya maging lingkod na sa kanyang mga kapatid. Sino ang kanyang mga kapatid? Ako,
pagsagot lang dyan, makikita na. So, yung verse na pinakita niya 10 years ago, maring hindi ko masyadong nalirik katulad ngayong gabi. Katulad ngayong gabi, ha? Maring naghangka ko nun. Ngayon, kitang-kita, dahil pa lumalabas sa akin ngayon. So, hindi dahil kumakampi-kampi ako, more than hang na ako. So, kung may video, bonus lang yan, yung paliwanag ng video. I hope makita ninyo yan. At anong mga tito larawan yan? Si Nimrod, apo-apuhan na yan. Di ba inasawa ni Nimrod yung nanay niya? Unawain nyo ano yung mga mura ng tao. Di ba yung mura ng tao? Hindi ko na sasabihin yung mura. Kahit alam nyo yung mga rin eh. Di ba may related sa original sin? Okay? So, yun. By the way, sasabihin ko sa inyo yung mura ng Chinese, hindi ko bibigyasin. Yung definition. Ang mura ng Chinese, anak ka ng pinsan mo. At pinanganak ng pinsan. Yan ang mura ng Chinese. Yan ang, so, ibig sabihin, parang nagkaroon ng incest yung magpinsan. So, ibig sabihin, Brother Francis, evidence yun na yung bad words ng expression. Yung bad words ng bumundo, evidence ng original sin yan. Itong original sin, nagre-repeat itself until today. Of course, yung mga kabaklaan kung ano parang nangyari ngayon. Diyan, by the way, hindi pa natin pinag-usapan ng Genesis 6. Sa Genesis 6, malala ang nangyari. To the point na gusto patayin ng Diyos yung sanlibutan. Yung lahi ni Cain at yung lahi ni Adam, naghalo. Siguro maraming malala. Ngayon, isa to sa malala. Okay? So, I hope naintindihan niyo ako, kahit na-explain, straight to the point ako. Palakpakan na rin mga naman. Bibigyan ko ang closing kay Pastor.